Pag umuulan, lagi siyang walang dalang payong, dahil ipinanganak siyang may swerte. Sa sandaling lumabas siya, lilino kaagad ang panahon. Malapit na malate sa trabaho. Agad titigil ang mga taxi. Kahit pagsakay ay may perang damaykit sa sapatos. Pagsakay sa taxi, lahat ng stoplight ay go. Gusto niyang mag-makeup muna. Nadaanan naman niya ang malaking salamin. Nang makitang magsasara ang elevator, isang bakanteng elevator ang biglang lumitaw, dahil dala niya ang pagpapala ng swerte. May importanteng kliyente ang kumpanya, pero nasira ang elevator, na-stuck ang mga katrabaho sa loob. Siya lang naiwang mag-isa na humarap sa kliyente. Paglabas ng mga katrabaho, pumirma na ng kontrata ang kliyente. Dahil dito, na-promote si Millie bilang department manager. Sinabi na para sa tagumpay, kailangan magsikap, at kailangan din ng swerte. Dahil lagi siyang maswerte, sana i-share naman niya sa mga fans. Kung siya ang reincarnation ng isang lucky star, si Jack naman ay ang kasalungat. Paglabas niya, nabasa siya ng tubig. Habang naglalakad, napunit ang pantalon. Pagtayo niya, nabangga naman siya ng tumatakbo. Akala nito gangster siya, magkaiba ang kanilang tadhana. Isang araw nagkita sila sa isang sayaw. Sa ilalim ng musika, naghalikan pa ang dalawa. Eksaktong halik na ito. Ang kapalaran ng dalawa ay sumailalim sa malalaking pagbabago. Kakaalis lang ni Jack, niligtas niya ang isang negosyante mula sa aksidente. Upang pasalamatan si Jack sa pagliligtas sa buhay, binigyan niya si Jack ng isang marangyang bilya. Nawala na ang malas ni Jack. Pero si Millie naman ay nag-iba, dahil sa halik na iyon ay inilipat lahat ng swerte ni Millie kay Jack. Siya na ang pinakamalas ngayon. Pag-uwi niya, binaha pala ang bahay. Maging ang bahay ay muntik ng give-in ng mga bumbero. Nais niyang magtago sa kaibigan. Pagpasok sa elevator, nawasak ang kahon at nahulog. Sa wakas nakarating din sa bahay ng kaibigan at nakiligo. Pero nung nag-blow dry siya ng buhok, ang buhok ay naipit sa dryer. Dali-dali niyang itinapon ang hair dryer sa bathtub. Pero nagdulot ito ng short circuit at nag-brown out. Malas na nga talaga siya. Kahit saan magpunta, malas. Para mawala ang malas, kaya kailangan ni Millie ang tulong. Sinabi ng master na ang swerte ay kinuha ng isang lalaki. Naalala niya ang lalaking hinalikan. Noon lang niya napagtanto ang swerte, ay kinuha ng lalaking iyon. Sabi ng master na babalik lang ang swerte pag hinalikan ito uli, pero dahil nakamaskara ang lalaki noong araw na iyon, walang ideya si Millie ano ang hitsura. Para maibalik ang swerte, walang choice kundi ang mangolekta ng impormasyon ng mga lalaki sa gabing iyon. Pagkatapos ay sinubukan niya isa-isa. Ang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kahit sa pagtakbo, hindi rin niya nakalimutang subukan. Ngunit ang resulta ay wala. Sa wakas, natagpuan niya ang huling lalaki sa araw ng prom. Hindi na nagsabi, nilapitan niya ito at ni CPR. Akala niya bumalik na ang swerte. Aalis na sana siya. Siya ay natamba sa isang putik na artwork. Ang damit ay natatakpan ng putik. Halatang hindi ang mga ito ang kanyang hinalikan, at di pa nabalik ang swerte. Nakulong din siya ng isang gabi dahil sa pagsira ng sining. Kinabukasan ng umaga, gusto niyang pumunta sa isang restaurant, pero nawawala ang wallet dahil gutom na si Millie. Kinuha niya ang pagkain ng iba, pero pagkatapos ay nagkagulo naman sa kainan. Sa oras na ito, lumitaw ang lalaking hinalikan niya, si Jack. Nakitang nakakaawa si Millie, kinaladkad siya ni Jack paalis. Nang malaman ang sitwasyon niya, tinulungan siya ni Jack na maghanap ng trabaho. Pero sa unang araw niya, natapilok sa makina at bumagsak sa lupa. Humiga lang siya, gustong linisin ang chewing gum sa ilalim ng mesa. Pero nahulog naman ito sa bibig niya. Pag-uwi niya, binuksan ang payong. Pero pagbukas niya, lumakas ang hangin. Nakita ni Jack si Millie na kasing malas noon. Inaya niyang tumira muna sa kanya. Di inaasahan dahil dito, nahulog naman ang loob ni Millie. Gusto niyang gamitin ang washing machine para maglaba. Pero paglagay ng damit, nasira naman ang machine. At lumalabas pa ang mga sabon mula sa machine. Gusto niya itong linisin, pero palaki ng palaki ang bula. Pagpasok ni Jack, napuno na ng bula ang silid. Buti na lang at mabilis na pinatay ni Jack ang bubble switch. Pinigilan nito ang trahedya, dahil puno ng bula ang silid. Mas naging malapit naman sila. Taxi. Ikinaway ni Millie ang kamay. May mga taxi ang huminto. Pag-scratch niya ng loto, nanalo pa siya. Nakasalubong pa ang kaibigan at nilibre ng pagkain. Hinalikan niya pala si Jack, nakuha niya ulit ang swerte. Naalis naman ang swerte kay Jack. Si Jack ngayon ay malas na. Sumunod ay, nahulog si Jack. Magsisimula na ang concert. Nasira ang elevator sa stage. Ang banda ay nakalock mismo sa ilalim ng entablado. Naputol din ang string ng gitarista. Sinaktan din niya ang mata ng kasamahan.
Agad nagwala ang boss, nang hindi alam ni Jack ang gagawin. Mabilis na dumating si Millie. Hinalikan si Jack, sumunod ay, bumalik sa normal ang elevator. Kasabay ng hiyawan ng mga manonood. Naging maayos din ang pagganap na ito. Sa perpektong pagtatapos ng konsyerto. Ang amo at mga manonood ay nag-celebrate. Gayunpaman, hindi gaanong pinalad si Millie. Siya ay nataman ng cork ng bote ng wine. Nang makitang masaya si Jack, plano ni Millie na umalis kasama ang malas. Iwanan ang lahat ng good luck kay Jack. Gayunpaman, dahil sa malas, pagdating sa istasyon, nalaman lamang na ang lahat ng mga tren ay huminto sa pagtakbo. Sa sobrang galit niya ay hindi niya alam ang gagawin. Biglang dumating si Jack, hanggang doon. Noon lang napagtanto ni Jack kung bakit siya naging napakaswerte. Inilipat pala ni Millie sa kanya ang kanyang swerte. Nais ibalik ni Jack ang lahat ng swerte sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Millie. Dahil sa tingin niya mas kapaki-pakinabang ang swerte kay Jack. Pero sabi naman ni Jack, hindi mahalaga kahit na walang swerte. Dahil ang pakikipagkita sa kanya ay ang pinakamalaking swerte sa kanyang buhay. Nang marinig ito, agad na naantig si Millie. Lumingon siya at hinalikan si Jack. Sumunod ay, ang mga tren sa istasyon ng tren ay dahan-daang nagpatuloy sa operasyon. Sa huli, magkahawak kamay na naglakad palabas ng train station ang dalawa. Namuhay ng masaya at magandang buhay. Kung may basbas ka rin ng isang maswerteng bituin, ibabahagi mo ba ang iyong swerte sa iyong kapareha? Magandang pelikula, kita-kita tayo sa susunod.